Alright, magandang umaga rin Sir Perceline. Bago ko sagutin niyo yung tanong, no, syempre dapat silipin muna natin yung mga temperature na ating naitala kahapon bilang napakainit nga po ng panahon na ating naranasan yesterday. Nangunguna nga po sa listahan ng Tuguegarao na merong 37.2 degrees Celsius at para sa taong ito nga po yung pinakamataas na temperature na ating naitala so far, no? At pangalawa po sa listahan, meron po tayong 36.9 degrees Celsius sa Subic Bay, Zambales. Sa Dagupan po, nakapagtala tayo ng 36.5 degrees Celsius. Sa Cabanatuan City, 36 degrees Celsius. At sa Naiya, Parañaque, meron tayong 35.7 degrees Celsius. Silipin naman po natin yung highest temperature na ating naitala. Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Nangunguna nga po sa listahan ang Sangli Point, Cavite, meron tayong 35 degrees Celsius. Sa Naiya, Parañaque, meron tayong 35.7 degrees Celsius. Sa Port Area, Manila, 35.2. At dito sa atin sa Quezon City, nakapagtala nga tayo ng 35.3 degrees Celsius. Kung kaya tagaktak nga po yung pawis natin kahapon dahil nga po sa mainit na panahon. At asahan po natin na magtutuloy-tuloy pong mainit na panahon ngayong araw ng Biyernes dahil nga po yan sa easterlies, no? At yung easterlies nga po ay makakaapekto dito na lamang po yan sa may eastern part ng northern at central Luzon. Pero kahit ganun pa man, no, asahan natin na magdadala ito ng mainit na panahon dito po yan sa buong bansa. At kasama po dyan ang Metro Manila. Samantala sa ibang usapan, ngayon nga pong weekend, tinatanong mo rin, Perceline, kung ano magiging lagay ng ating panahon. Well, ito nga pong low pressure area o sama ng panahon na ating namataan sa labas ng ating area of responsibility at dyan po yan sa may Pacific region ay inaasahang papasok sa ating area of responsibility sa darating na Sunday. At ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, ito nga pong low pressure area na ito, pagpasok po yan sa ating bansa sa darating na linggo, inaasahang po makakaapekto dito po yan sa may Eastern Visayas at sa Eastern Mindanao. So asahan po natin na magdadala ito ng maulang panahon ngayong weekend at sa mga susunod na araw. At paglilinaw po ng Pag-asa, kasi po dineklara na ito bilang bagyo sa iba pang mga meteorological agencies. Pero sa Pag-asa po kasi, hindi pa po natin ito dinedeklara bilang isang bagyo dahil nga po ito ay nasa labas pa naman ng ating area of responsibility at napakalayo pa para direktang makaapekto sa ating bansa. Pero again, like what I said, no, papasok po ito sa darating na araw ng linggo at inaasahan nga po makakaapekto sa Eastern Visayas at sa Eastern Mindanao. At ayon nga po sa Pag-asa, kapag nga po ito'y tuloy na nakapasok sa ating area of responsibility, tatawagin po natin to sa pangalang Domeng na siyang magiging ika-4 na bagyo para sa taong 2014. At yan po nga asang lagay ng panahon ngayong araw na ito at ganun din sa darating na weekend. Magbabalik po ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At mga kabayan, ngayon nga po'y pumasok na tayo sa panahon ng tag-init. Pero trivia lang po, no, wag po nating tatawaging summer ang panahon ng tag-init dahil nga po sa mga kadahilanang ito. Kasi nga po dito po sa ating bansa, dalawa lang po yung seasons na meron tayo. Yan nga po yung wet o rainy season at yung dry season o hot season. So again, wala po tayong summer dahil nga po dalawa lamang ang season sa ating bansa. Yung summer nga po kasi, na-adapt po natin yan sa mga lugar o sa mga bansa na merong 4 na seasons. Ayan nga po yung nakararanas ng summer. Pero again, dito nga po sa ating bansa, wala po tayo niyan. At siguro parang nga naman meteorologically correct ang ating babanggitin. Sabihin na lang po natin na hot and dry season o panahon ng tag-init. O ayan wag pong magkakamali. Kapag sinabi po nating panahon ng tag-init, tatawagin po natin itong hot and dry season at wag po natin itong tatawaging summer dahil wala pong summer season dito po yan sa ating bansa. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Please follow us on Twitter at Panahon TV and please like our Facebook page. Pwede rin bisitahin ang ating website. It's www.panahon.tv. Antabayanan na rin na susunod kong weather update mamaya po yung alas 7. Dito lamang po yan sa Good Morning Boss sa People's Television. At your service pong inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik Sir Perceline, happy weekend!